Marami mo naman si Sir. Kanak pa na narinig yan. Baka hinihintay ka naman sa ano. Sana all may nagmi-message. Sa akin na para naman. Liwani, 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 liwani. Ako, grabe. Pangayipik. Shout out ka. At Kasi least, di ba? nakakapagod na kasi hindi ako makatagpo ng employer na, alam mo yun, yung talagang hindi ka sagarin sa trabaho. Bihira lang yan. Pang ilang employer ko na yan. Na hindi talaga ako maano. Ako naman sa awa naman ng Diyos. Kaawaan naman dito, okay lang. Wala. Hindi naman Sa akin, sabihin na natin mag-o-okay sila 1 to 3 months. Ala, lumabas yung ugali pagbalik namin galing Quezon, galing Pilipinas. Tamo ginawa sa akin. Wala, uy. Sana sa akin pag uwi ko, hindi naman magbago. Ganun pa rin. Kaya sana, inshallah. Sana, puro sana. Pero kung ano ang gusto niya, pero i-explain mo. Kung uuwi ba ako, baka mamaya may marinig akong Ay, salitang hindi, di te. maganda. Kahit sabihin na uuwi ako, hindi, ayoko. Hindi naman ako nag-abroad na para humanap lang ng magsusuporta sa akin sabay uuwi ako. Kaya nga. Tsaka hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na suportahan mo ko sa lahat ng kailangan. Hindi lang ako may kailangan. Pamilya ko Oo, din. tsaka may pamilya din siya, di ba? Siyempre. Oo, Wala siyang kailangan. pamilya. Wala pa siyang asawa at anak. Kumbaga ako ba, meron akong isang bata doon. May pamangkin pa ako nagagatas. Wala pa siya. Hindi ko sabihin ba, siyempre, kung magulang niya, posible namang di siya magpadala, di ba? Hindi, buti pa sa kanya, lahat ng kapatid niyang halos lalaking matatanda nandito. May negosyo sila. Paano okay, naman ako? Ako lang yung yung kinukuhaan nila ng suporta. Pag ako nawala, wala din yung nasa baba. Wala lahat, oo. Wala lahat. Kaya hindi pwedeng mawawalan ako. Buti sana milyonaryo siya, yun talagang as in na milyonaryo na siya. Papayag ako. Sino ba namang hindi, di ba? Oo. Hindi nagsisimula pa lang yung negosyo nila Kumakapa pa lang sila, wala pa nga 1 taon yung negosyo Ano na lang, ganyan na lang para sa kabutihan. Ang Mausap kayo hirap ng kasi sa kanya, ayos. mami, hindi niya maintindihan yung sa sarili ko ba, may tiwala nga, pero alam mo yun, yung tiwala, oo, sabihin, oo, sa harap ng kaibigan, oh, no problem, sige, ganun. Pero kapag kami dalawa na lang, hindi, ayoko niyan, ganto, di ba? Hindi ka makagalaw Yun ang mahirap. Biruin mo, merong nag-o-offer sa akin ng 3,500. Sagot na nila yung papel ko. Sabado-linggo ang day off. Sabi niya hindi, ang baba nun. Ay, Diyos ko, kalaki ng bagay na yun. Grab mo na yun. Tapos no nag-usap kami na naman itong kaninang umaga, di nag-aano siya, sabi ko yung sa maid CC 3-2 live out. Tsaka siya pumayag, sabi ko abnormal na, sabi ko. Sinayang ko yung 3,500 na ino-offer sa akin. Tas 10 to lang yun, 10 to 7. Ayaw niya, yung siguro before 1 week na nung Ramadan, umaandar na yung araw ng Ramadan. Sabi niya, hindi kasi mahirapan ka, fasting ka, papasok ka walang kain, uuwi ka, anong oras na, tas ngayon, hindi ko alam kung saan, may part-time pa rin ako, yung pinapasukan ko, Lewani, sa Monday na mag-start. Ulit. Ang problema na naman, niya, babiyahe ka. Tapos, ang init-init, summer na ulit. Maglalakad kayo kasi pagtas ng isang bahay, lilipat kayo sa isang bahay para malinis ulit. Kumbaga, lang yan siya, yung linis na yung mga pinagkainan nila nung gabi. Walang mga tao sa bahay. Kumbaga, lilinisin mo lang para pag uwi nila, malinis na yung bahay. Ang bahay, ate,
2 bedroom lang, 1 flat lang siya. Ganun lang. Oh. Sabi niya, sobrang init. Tapos, ano ka ulit doon, lilipat ulit kayo, sobrang init ulit. Okay na yun. Ang tama naman nga siya kasi ako, hindi talaga ako talagang, mahirap ako sa init, talagang hihikain ako. Aasmahin ako. Kasi magsa-summer na, tas nasa labas lang ako. Sabi niya, sige, magtrabaho ka ulit sa loob ka ulit ng bahay. Sabi ko, pinalabas mo nga ako. Ano mo na naman yung utak ko? Gulong-gulo, na naman. Hindi ko na naman alam gagawin ko. Ang hirap naman yan eh. Hindi mo malaman kung maganda na lang sana sabihin niya sa akin, eto yung pera, magnegosyo ka. Doon na tapos. O di, wala. Oo, mas mabuti pa. Kung i-offer mo kaya sa kanya, i-share mo na ganyan. Ayoko yung mag-offer Online ako. ka na lang. Ayoko yung mag-offer ako. Gusto ko yun sa kanya manggagaling. Pagod Kasi na yan. nag-offer siya noon, magtinda ako ng abaya. Kailangan pag nag-offer ka, andyan na agad yung pera. Hindi yung uulitin ko ulit. Salita lang, no? Tapos ngayon, naiintindihan. Dapat action muna bago salita. Hindi ko na maintindihan. Ano ba talaga dapat? Ngayon, pag uwi niya, mag-uusap kami. Kasi tumatakbo na yung araw. 1 buwan na ako nung 2 eh. Nagchat-chat na sa akin yung mama ko. Kailangan magbabayad ng St. Peter ba yan? Yung internet nila, yung 2 bata, wala na namang gatas. Sa akin lahat, ma'am, ate. Kaya ang hirap mag-design. Kahit pa paano, may naitago naman ako dito. Pero hindi naman yan bumubunga, nauubos yan. Oo, siyempre. Buti kung may madagdag, hindi ka naman makadagdag, kaya wala kang trabaho. Wala nga. Pero minsan kasi talaga nagbibigay siya sa mama ko, pero hindi naman yun yung buwan-buwan. Hindi. Once lang na, tsempuhan lang niya na kausap ko mama ko, sabay na intindihan niya yung Tagalog, magkukusa yan siya. Pero hindi ko talaga minsan din na sinasabi kay mama na huwag ka magsasabi kasi naiintindihan na din niya, maghihiya ako. Sabi ko, payagan na lang ako magtrabaho sa labas. Wala naman nagsisimula sa mataas eh. Magsisimula ka sa mali. Paano kung tinanggap ko yung 3,500, sabay nagustuhan ako, syempre aangat pa yun. Oo. Hindi naman kasi sila lahat ng employer dito ay mayayaman kagaya na employer ko na talagang directly ganun agad yung sahod ko, sabay tinaasan pa yun. Hindi naman ako agad-agad makakuha ng same ng kagaya nila. Di ba? Hindi parehas eh. Ewan ko. Ang hirap naman intindihin yan. Ikaw mahirapan. Talaga, totoo. Tapos ngayon sabi ko, punta ako sa kaibigan ko, kay Angel. Si Angel, may sarili na siyang visa. Si Christine din, may sarili na rin siyang visa. Wala silang mga work. Sabi ko, yayain ko silang mag-ikot. Mag-ikot kami, magtinda kami ng yung negosyo nilang tissue. Sabi niya, mamaya gabi na lang, mainit. Paano ka makatinda na makarami ka kung gabi ka na magsimula? Kaya nga. Hindi ba? Nakaka-stress naman yan, Ruma. Uy. Totoo ate. Alam niya ni Lewan magulang utak nun. Pag nagdesisyon yun, wala na lang din akong magawa. Kagaya ngayon, sabi ko, labas ako. Punta ako doon. Niya hindi. Buksan mo yung aircon dyan, matulog ka. Mukha kong tanga dito sa bahay, te. Nako. Sabay, makakatanggap ka ng chat galing Pilipinas, kailangan ko nito, kailangan ko niyan, ganto, mag-graduate yung ganto, o babayaran yung ganto. Siyempre, nakakabuang mag-isip, tas gano'n na lang yung pera ko dito. Hindi naman nagtatai yung pera dito sa cabinet. Ko. Paano naman yan? Parang ang gusto niya kasi ate, matuto ako na magsabi sa kanya ng humingi. Alam mo yun? Ay, hindi naman ugali sa atin na ganun. Hindi naman tayo ganun.
Kumbaga, Kaya ang inaano niya, gusto niya yung manghingi ako. Di naman hindi ako kasi dada- darating ang point na maisumbat sa'yo na lagi ka na lang nakasandal sa akin, ganyan, ganyan. O, O, di diba? ba? Sakit. Kaya, Hirap. Tayo kasi, hindi ta nangihingi. At gustuhin man natin, pero iwasan natin kasi ang sumbat, di maiwasan yan. Maisumbat at maisumbat talaga yan. Tapos, ang gusto natin yung kusa. mm, Kasi kung kusa ka, di mo siya makasumbat. Bakit nangingi ba ko? Ikaw ang kusa. Di mo dapat isumbat sa akin yan. Kung wag kang magbigay, di wag. Pero wag mo akong pigilan na magtrabaho kasi anytime kailangan ko sa pamilya ko, ano maibibigay mo? Kung may ibibigay ka, may salita, wag na. Ganun lang. may puso akong initiman. Kaibigan niya, may jowang Pinay. Mga ano yan eh. Alam mo, hindi ako, Ako sa'yo. hindi ako Kuhaan makagaling. na lang. Oo. Trabaho ka na lang, uy. Tapos nung nag-part-time ako, no? Okay na. Nagpa-part-time ako. Tapos sabi niya, o magkano na, ganyan. Sabi ko, okay naman. Sabi ko, okay naman yung kitaan. Tapos sabi niya, kung nagtatrabaho ka, hindi ka nainitan doon, hindi ka pala. Ang daming yung kumbaga parang siya yung kumikilos. Alam mo yun, hindi ako nagrereklamo kasi masaya ako sa trabaho ko na wala na akong employer na nambubunganga sa akin na mamatahin ako. Alam mo yun, yung masaya ka sa trabaho mo. Hindi mo mararamdaman na pagod ka eh. Kaya lang, yung partner mo, yun ang magdidikta sa'yo kung anong gawin mo, ganyan. Hindi ka makasarili ng desisyon. Pero nasa iyo din naman yan kung aano ka sa kanya, sasalungat ka sa kanya nga para lang sa pamilya mo. Kasi hindi lang man sarili mo eh. May pamilya kang umaasa sa'yo eh. Tapos meron siyang kaibigan na kapitbahay namin nga dito na may pinupush sa kanya na yun daw yung pasukan ko kasi nga nasa bakasyon pa. Ang bigay doon 4,500. Yun daw yung pasukan ko. Hanggang ngayon di pa bumabalik. Buti sana kung bayaran nila yung araw na hinihintay ko. Nasa bakasyon pa sila. Alangan naman na tapusin ko yung araw ko na nandito ako sa kwarto. Tapos part-time, sige, okay. Pero, ewan. Malabo. Hindi ko malaman kung anong gusto niya. Basta pa ang naaano ko sa kanya, malinaw sa kanya na magtrabaho ulit ako sa loob ng bahay. Mas panatag yung utak niya. Hindi kasi siya showing ate na Nagsiselos ba siya? hindi siya showy ate, hindi siya showy. Hindi rin siya nagsasabi kung ganto ganyan na sa lalaki hindi. Pero yun na yung point eh, kung may tiwala ka sa akin, ba't hindi mo ako payagan sa mga bagay na, 'di ba? Oo. Baka mamaya magising ka na lang sa katotohanan na. Baka mamaya magising ka na lang, uy, bakit ganun? Ay, gising na te. Hindi lang talaga ako makaano kasi syempre kahit papaano hindi ko naman jowa yan. Asawa ko na yan. Oo nga, ibig ko sabihin, siyempre, di ba, ang kabaitan kasi sa tao, minsan mapupuno, ganyan ba? Ang hirap. Hindi, wala namang problema sa pagkain. Hindi naman niya ako pinagbabayad dito sa bahay. Wala naman siyang pinabibili sa akin. Galit pa nga yan pag gumastos ako kahit 10 lang sa pera ko. Alam niya ni Lewani, gigil na gigil yan sa akin pag gumagastos ako. Talaga Ano siya, masino pala siya sa pera. Hindi, ang gusto niya ate, kung may bibilihin ako, pera niya. Kasi nung time na bumili ako ng burner, gigil na gigil yan sa akin, nagwawala kasi pera ko yung ginamit ko.
Ang sa akin naman ate, kung meron naman ako, hindi naman umabot ng 1,000 yung binili ko, ano ba naman yung mag-thank you ka na lang, makita mo na nag-effort din ako kahit papaano, bumili din ako ng gamit natin, hindi naman para sa akin. Ayun, So ang point niya siguro, gusto away niya, kami. pera niya ang gastusin mo, hindi yung iyo. Huwag mong galawin yung iyo. Hindi naman, magkano lang naman yun ate, magkano lang ang gas? Kasi meron siya dito, meron kaming electric stove, yung lutuan na electric. Eh sabi nga nung may-ari, bawal nang magluto ng electric stove. Kami lang ang nag-electric stove dito. Ilang beses na ako nakitaan na nagluluto, bawal nga kasi yung kuryente. Lahat sila gumagamit ng gas dito tsaka burner. Ngayon, dahil na-busy siya, dahil nga umuwi yung kuya niya dun sa lugar nila, tas umuwi din yung secretary nila doon sa work niya, so na-busy siya. Ilang beses ko sinabi sa kanya na bumili siya. Sasabihin niya, oo, hanggang sa nakakalimutan niya. Alangan, tas pagdating niya dito, magpapahinga siya, matutulog. Hindi ko na siya ginigising. Hanggang sa nakalimutan na lumipas na ulit yung isang araw. Hanggang nagkaroon ako ate ng part-time, sabi ko, yung pina-part-time ko, nauubos yung perang nagagastos ko sa part-time, kakabili ng pagkain ko sa labas. Kasi ang mahal. Isang kainan mo, nasa 30 na agad. Isang kain ka lang yun. Eh, ang part-time ko, maabot lang ng 300 sa isang araw. So, magkano na agad yung nagagastos ko mula umagahan hanggang maggabi. Kaya sabi ko, hindi na ako nagpadala sa kanya. Ako na lang yung nagkusa na bumili para magluluto ako bago ako pumasok. Pag uwi niya dito, yun, naggera-gera kami. Hala, eh. Tanong mo dyan kay Lewani. Galit na galit siya. Kahirap niya. Ba't ka bumili niya? Tapos, yung ano pa. Diyos ko, ewan ko ate. Kwento ka lang ha kayo. Ara ko. Hindi lang. Nakakaano lang ba? Okay naman, ng partner ko. Yun nga lang, talagang hindi kami magkakasundo sa mga ganong bagay. Magkakasundo kami sa ibang bagay, pero pagdating sa mga ganyan, yun, never. Hindi mangyayari. Minsan naiinggit na lang din ako sa mga ibang Pinay na alam mo yun, may sarili silang buhay. May sarili silang nabubuhay nila yung sarili nila ng walang sa sakit sa ulo. Wala namang minsan away kumbaga directly saying talaga siya na hindi pwede. Ayoko. So once na kasi nagsalita siya ate dahil nga may karamdaman na din siya, tuloy niya din magalit kasi talaga may high blood na din siya. Kumbaga yung moody niya ba, hindi kagaya sa atin na Pinoy na kailangan explain pa natin. I-explain natin or something na ganto kasi kami, hindi kami sanay ng umaasa. Ayaw namin, kaya nga nag-abroad kami. Yung mga ganyan. Wala, hindi po pwede sa kanila yung mga ganong explanation. Hindi nila matanggap. Ay. Sabi niya, wala kang maiipon kapag laging ganyan yung ginagawa mo. May naipon nga. O ngayon, nagagasta ko na kasi tumatakbo yung araw, wala akong sinasahod. Diba? Ang hirap. Tas kakagaling lang namin halos ng bakasyon na zero talaga. December, tas January, bumalik ako.
Tapos January, February na ako nakasahod, no? February. Tapos March, wala na. Wala na akong trabaho nung March kasi kailan ba ako umalis? February, January 9, January 10 bumalik ako galing Pinas. Tapos nag-work ako ng isang buwan, February. Tapos February ng katapusan, nag-ano ako ng case. Tinapos ko yung notice ko. Kaya, paano ba i-calculate yung February ba yun? February... No. January 31, January 10, bumalik ako ng work. January 31, nag-file na kami ng case. Tapos, nag 2 days off ako kasi nga hindi nila ako binigyan ng day off noon. So, tinapos ko yung notice ko. So, February until March 2. Oh. 1 month lang yung nakuha kong sahod. Tapos, nagpabayad pa ng ticket yung amo ko. So, yung ano bang tawag dito? Yung nasahod ko nung January, napadala ko yung kalahati sa Pinas. Tapos yung kalahati, yun yung nasave ko. Tapos binayaran niya yung ticket ko sa amo ko nang makaalis ako. Tapos, yun lang. O, di wala. Tapos natenga ko hanggang March 2. Umalis na ako doon, 1 month. March 2 hanggang April 2. 1 month na ako nung 2. O, di wala akong sinahod nung April 2. Kaya mahirap. April na ngayon. O, April na. Hello po, Emrina. Yan, sakit na sa ulo. April. Tumatakbo ulit yung susunod na buwan. Tapos wala na naman akong trabaho. Ang dami ng lumagpas na trabaho sa akin. May nagbigay ng 3,000. May nagbigay ng ano. Sige lang, Ate Villa. Andyan pa ba si Lewani? Share to si Lewani. Sabay hindi naman nagsasalita. Nagtigil ako maglaba, kakashare mo, tapos hindi ka magsasalita, mapapatay kita eh. Si Celine, natulog yata to. Si Mami busy din. Ang sakit sa bangs. Ay, naku.
Busy ka pa, mami. Nag-mute na si mami. Oy. Ang cute ng damit mo. Mami? Nag-mute ako kasi maingay. Saan ka galing kagabi? Nalinisan na yan. Ha? Wala ka Saan nang ka galing kagabi? Nilinisan ko na yan. Nagpukpok. Dito lang sa bahay. Nakatulog ako talaga pag share ni Lewani, nag-reply pa ako sa kanya. Pagtapos ko nag-shower, agoy, natulog talaga ako directly. Tapos sabi niya kanina, iniwanan mo daw yung cellphone mo. Na naka-live. Diyos ko. Ang ingay namin dito. Pulo kami dito sa kwarto. Alam niya naman yung bahay natin eh. Wala kayong, pasok? Ilang oras ka balin? Biyernes. Ito kasi alam mo na ako papapasok. Diba, ate Malo? Ay, hindi ko meron. Bakit na yun lang? Kanina pa? Kaya mapayag ka kasi na Friday po. Ano yun? Lansa? Oo. Laki Tulog lollipop din. niya. Diba, ate Malo, naalala mo? Tulog na naman si Selena, oh. Kagabi tulog yan. Wala pa yung masyadong Kahit si Lewani yun. Ganun. Nahulog siya. Maalis pa yan. Kay, LCD. ano kaya nangyari kay Tinay? Kaya nga, nakita ko yung post niya. Chinat ko siya pero hindi pa nag-reply. Sales yun, ha? Breakdown na yun. Antok yan si ate. Nag-sell siya. Nade-depress yun. Siguro may problema din yun sa Pilipinas. Ganyan din ako eh. Kapag nabubuisit ako sa Pilipinas, yung di nila nakikita. Message mo nga, alam ko na. Para mabilis na. Dawagan ko nga siya mamaya sa number niya. Yung puti na ano. Mainit ka. Nag-cutics ka na ba? Ganda yung ganun. Tawagan mo nga mama. Sige mami, magbaba muna ako. Maglinis muna ako. Ang Friday ngayon. Sige na kay mag-end na ako. Baka mamaya Mag-end ako. Hayaan ko yung dalawa na yan dyan. Sige Magaling mami. Sige na. Bye-bye. Bye. Kalikot ng viewer. Ang over ko dahil problema ito. Ano mo is? Baka may balance ka, ano? Ano mo Dinilit ko na siya. Tapos in-install ko ulit. Ganun din. Ano, may kulang, may utang ka? Parang ganun. Pero something is wrong. Di ba dapat kahit may utang, may dadagdag yun sa next journey mo na. Sa next. Ito, pag inaano ko, di kiklik